3 araw ang lumipas pagkatapos nun nang makatanggap ng tawag si Nika mula kay Jerome. Nika si Jerome ito. Jerome, sagot niya nagtaka sa tinig nito na parang may dinaramdam. Sinabi mo kay Sheldon ang tungkol sa sinabi ko sa iyo. May akusasyon sa tinig nito. Nakadama ng guilt si Nika. I never meant to, pero nagalit siya nang malamang ikaw ang kasama ko at nagalit din ako sa pagiging unreasonable ni Sheldon at hindi ko sinasadyang masabi yun. Isang buntong hiningang narinig niya sa kabiling linya. Nandito siya kaninang umaga, Nika. Pinalaan niya kung huwag ka nang kausapin. I tried to be reasoned na wala akong intensyong masama. But he cannot be pacified. Naging mara siya at ano Jerome, ano ang ginawa ni Sheldon? Kinakabang tanong ni Nika. Sinikap kong awatin siya pero galit na galit ang asawa mo. At gustuhin ko mang lumaban ay hindi ko magawa. 2 araw na akong may trangkasa. Oh my, bulalas niya. Hindi siya makapaniwalang ganun kabiolente ang asawa. Pero naikwento na ni Jerome ang tungkol sa mga away nila noong maliit pa ang mga ito. At hindi itinanggi ni Sheldon iyon. At hindi siya makapaniwalang sasaktan ni Sheldon si Jerome na may sakit ito. Saan ka naroon, Jerome? Nandito ako sa condo ko, Nika. Mending my brews and my friend. Give me the address, pupunta ako ngayon dyan. Utos niya. Huwag mong gawin yun, Nika. Mas hindi gugustuhin ni Sheldon na malamang nagpunta ka rito. Sandali itong huminto sa pagsalita at umubo. Napangyuwi si Nika. Hindi ko gustong ako ang pagmumulan niyo ng away. Yun pa kaya ako tumawag ay parang humingi ng paumanhin sa pagsasabi sa iyo ng tungkol sa amin. Ibigay mo sa akin ang address mo, Jerome. Hindi ko mapapayagang gawin ng asawa ko ang ganitong uri ng kalasan na para na rin kapatid sa laman. Sigurado kang, sigurado. You're sick at hindi ko alam kung ano ang ginawa sa iyo ng magaling kong asawa. Galit niya ang sagot. Sinabi sa kanya ni Jerome ang address nito. Pagkatapos ibaba ang telepono ay nagmamadaling nagbihis si Nika. Sa ibaba ay nasa lubong niya si Erlinda. May pupuntahan ka, Nika. Si Jerome, Mama. Walang aling lang ang sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Erlinda sa panghihilalas. Kay Jerome, nasa pinto na siya nang muling sumagot. Kailangan niya ako ngayon, Mama. May sakit si Jerome. Hindi na niya kailangang sabihin nilang sinaktan ito ni Sheldon. Hindi kailangang ligaligin niya si Erlinda sa karasan ng anak. Papalabas na ng sasakyan sa garahe nang lumabas si Erlinda na hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Lumatay ang galit sa manugang. Si Nika ay inutusan ng driver na dalhin siya sa address na sinabi ni Jerome sa kanya. Ano ang sinabi niyo, Mama? Si Sheldon. Paano at kailan nakilala ni Nika si Jerome? Sheldon. Tanong nito hindi malaman kung paano pipihitin ang kordon ng telepono sa galit. Ikinuwento ni Sheldon ang mga pagkakataong alam niyang magkausap at nagkatampo si Nika at Jerome. Maliban doon sa magkakataong iyon, hindi mo ba alam kung nagkikita o nagkakausap sila? Yun lang alam ko bakit ma. Umalis ang asawa mo 10 minutes ago. May kausap ka sa kabilang linya kaya naghintay na muna kung tawagin ni Dolly. Alam ba ninyo kung saan nagpunta si Nika? Tumuwid ito ng upo. Malinaw kung natatanda ng pangalan ng asawa mo, Sheldon. Pupuntahan niya si Jerome dahil kailangan siya nito. Si Sheldon ay biglang natilihan. Hindi nagsalita pero naningkit ang mga mata at nagtagas ang mga bagang. Sheldon, nag-aalalang usal ni Erlinda sa katahimikan na mamagit. I'm alright, ma. Pagkasabi niya binaba nito ang telepono. Pumikit at sinandal ang sarili sa silya. Hindi pinansin ang intercom. Halos mapunit ang leatherette ng arms pagkakakayong ni Sheldon. Bumukas ang pinto. Si Dolly, Sir, hindi ni Sir. May masakit ba sa inyo? Get out, Dolly. Tahimik nitong sinabi. At bahagyang umatras ang sekretarya na kinakabahan. Nasa labas ho si Mr. Delgado. Kitang-kita ni Dolly ang pag-alawan ng mga muscles sa mukha ng boss. Hindi nito maisip ang dahilan, pero sa panahong panunungkulan niya dito, ay hindi pa ito nakitang nagalit si Sheldon ng ganun. Send him in. Walang emosyong utos nito. Mabilis na lumabas si Dolly. Muling bumukas ang pito at isang mataas na lalaki ang pumasok. Nagsalubong ang mga kilay nito sa anyo ni Sheldon. May problema, pare. Lagi namang mayroon, diba? Matabang niyang sagot. Huminga ng malalim. Anong balita? Tama ang hinala mo, pare. Kanya ang kumpanya. Fake ang registration ng SEC. I check it out. Actual, hindi naman sa kumpanya ginagawa ang kanin, kundi ipinapakontrata din sa ibang kanin factory. Kung bakit kailangan magpalugi ng libu-libong pera, ay hindi ko alam, Sheldon. Hatred, Jude. Hatred. Anina tumaas ang isang sulok ng bibig. It's a pressure to kill him by myself. Mapait niyang sinabi. Hindi mo gagawin ng Sheldon. Kilala kita para gawin ng ganong kalas na bagay. I might, Jude. My wife is with him right now. Ano? Huminga ng malalim si Sheldon. Narinig mo? Gusto ko nang mawala ng kumpiyansa sa sarili. My wife, can you imagine that? Napapaling si Jude. Pero hindi ba sinabi mong walang muwang si Nika? Knave, unaffected and hindi ko alam. Money perhaps. Pagkatapos ay umiling.
No, alam ni Nika na sa akin ang Rancho Sebastian and that alone made me a tenfold richer than that bastard. Pagkatapos ay pinukpok ang mesa. Maybe he's good at... Hindi ko na alam ang iisipin, Judy. Hindi ko na alam. I could kill them both right now. Pag ginawa mo yan, magpagtagumpayan ka ni Jerome Sheldon. Pagtatawanan ka niya. Ang pagbagsak mo lang ang hinihintay niyang mangyari. Ilang beses ko na siyang hinamon ng suntukan pare. Pero hindi pumapatol ang anak ng gusto niyang madurog ng mga ngipin niya sa matinding pagtatalis. I'd hit him many times before. At ayaw kong gawin uli although he tried to provoke me sa maraming pagkakataon. Hindi ko siya bibigyan ng dahilan para muling ilagay sa periodiko ang pangalan ko. Tuwag si Jerome Sheldon. Hindi ka niya lalabanan ng patas o ng mano-mano. Iba ang paraan niya. More destructive and dangerous. Asawa ko ang pinag-uusapan ngayon, Jude. Asawa ko. And it's really my pleasure to call that son of a bitch. That is exactly what he wants. Ang mawala ang kontrol mo at gawan mo siya ng damage and even risking his body and limbs. And he will love to see you behind prison bars, Sheldon. Huwag kang mahulog sa trap niya. Pumikit si Sheldon. Kaninang umaga ay tinawagan niya si John para balaan itong layuan si Nika. Pero pinagtawanan lamang siya nito at sinabing hindi niya maaawat ang asawa sa pakipagdito dito. At gusto niyang mamatay at pumatay sa kaisipang nasa piling ni Jerome si Nika sa sandaling ito. Pagkatapos ay dinampot ang telepono at dumayal. Subalit busy ito. Sa loob ng 20 minutos na pagdial ay puro busy signals ang narinig niya. Ibinagsak niya ang telepono at tumayo. Sa unit ni Jerome ay nasa loob ng silid si Nika. Are you sure na okay ka lang kung iiwan kita ngayon? Nag-aalalang tanong ni Nika sa binatang nakahiga sa kama. May cold pack sa noo. I will be fine, Nika. Paniniyak ni Jerome na suminghot at umubo. Tumango siya at tinignan ng relo sa braso. Hindi niya gustong magtagal pero nakiusap na si Jerome na ipagluto na lang niya ng hapunan. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Jerome. Muli nitong sinulyapan ang nangingitim na mata ng binata. I wish I could do something para magkasundo kayo. Don't ever try, Nika, sagot nito. But thank you anyway. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay sa suntok ng asawa ko. Tumamaw ito. Not even this damn cold. Are you sure na wala kang gamot na ipapabili? Baka kasi wala ka man lang katulong dito. Nika, this is a bachelor pad. Tumango siya at tumayo. Aalis na ako, Jerome. Call me kung may kailangan ka. Nika, pahabol ni Jerome. Natitiyak mo bang magugustuhan ni Sheldon ang suhitsyon mong bumili ako ng share sa FN Canning? Dating family corporation yun, di ba? Tumango si Jerome. Hindi ipagkakait sa'yo ng asawa ko ang pagnanais na mag-isa ka sa mga directors when you are his brothers by affinity. Nasa buka na siya nang nakbukas ng pinto ng sumagot. Bigla siyang napalingunang bumukas ang pinto sa sala. Sheldon. Si Sheldon ang mga sandaling ngayon hindi malaman kung paano kalmahin ng sarili at magpigil upang huwag manakit at makapatay ng tao. Itinuon ang tingin sa lalaking nakahiga sa kama. Nabali walang ngumiti at sa asawang nasa bukana ng pinto ng silid palabas who was rarely watching him. Ikininom nito ang mga palad na halos maglabas na ng mga at muling lumabas ng pinto. Hinila pa sara ang halos mintang magpahulog sa mga nakasabit na pinting sa dingding. Umubo si Jerome. Go home, Nika. I could smell trouble. Si Nika ay sandaling hindi nakakilos sa kinatatayon. May mali ba sa nangyayari? Ang tinig na binigay ni Sheldon sa kanya ay tila papatay ito ng tao. Nagulat pa si Nika nang makitang may mga maleta sa loob ng silid nila ni Sheldon. Anong ibig sabihin nito, Sheldon? Alis ka ngayon din, Nika. Malamig nitong sinabi. Nagugulumihang tumingin sa asawa si Nika. Aalis? Bakit? Saan ako pupunta? Wala akong pakialam kung saan ka man magpunta. Just get out of my house. But why? Hindi ako makapaniwalang tinatanong mo sa akin iyan matapos kang makipagtagpo sa lalaki mo. Sumisigaw na ito sa galit. Lalaki? For goodness sake, Sheldon. Alam mo kung bakit ako nagpunta roon. Kailangan ako ni Jerome dahil talaga. Agap nito. Tumas ang isang sulok ng bibig at sa patuyang paraan. That is what I like best in my woman. Honestly. Bloody honestly. Pero mas matahol ka pa kay Lucinda. Nika, at least he wasn't married me yet. Nang mapagpa siyang hindi pala kami bagay. Sheldon, hindi mo alam ang sinasabi mo. May sakit si Jerome and you hit him at... She tried to explain. Yan ba ang sinabi niya sa iyong sabihin mo sa akin? Naglalabas ng apoy ang mga mata nito sa galit. Wala pa akong sinaktang babae sa buong buhay ko, Nika. Pero gusto kitang patayin sa oras na ito. Wala kaming ginagawang masama ni Jerome Sheldon. Maniwala ka. Naroon ako upang hingi ng dispensa ang ginawa mo sa kanya at ipagluto siya ng kaunting sopas. That was the least I could do after what you did to him. Pero hindi narinig ni Sheldon ang mga sinabi niya. Get out, Nika. Tawagin mo ang driver at magpahatid ka kung saan mo gustong magpunta at wala akong pakialam. Mahal nakatitig si Nika dito. Hindi makapaniwalang na narinig niya yung sasawa. Nang hindi siya tumitinag ay humakbang patungo sa pinto si Sheldon.
Pagbabalik ko ay inaasahan kung wala ka na. Lumabas ito at pabagsak na isinara ang pinto. Wala sa loob na naupo sa gilid ng kama si Nika. Hindi maunawaan ang nangyayari. Ano ang mali sa ginawa niya? Sinabi sa kanya ni Sheldon na huwag makipagkita kay Jerome kahit kailan pero sinaway niya yun. Pero sabat pa yung para maging dahilan upang ipagtabuyan siya ng asawa. Surely hindi totoo sa loob ni Sheldon ang sinabi nito. Sinulya pa niya ang 3 malalaking maletang kinapalooban ng mga gamit niya. Mga gamit na binili ni Sheldon para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung anong isipin at gagawin pero kinatatakutan niya ang ibinabadya ng mukha ni Sheldon. Hindi dahil sa nasasaktan siya nito kundi kinatatakutan niya na totoong itinataboy siya nito. Bumukas ang pinto at sumungaw si Erlinda. Napatayo siya upang yakapin sana ito nang pigilin siya ng anyo ng bibiyanan. Mama, hindi ako makapaniwalang magagawa mo yun, Nika. Wika nito sa kontroladong tinig bagamat hindi kinakaila ang galit. You could have gone to any man and it would have been less painful. Pero kay Jerome, naglagay ka ng asin sa sugat ng pagkalalaki ni Sheldon. Nagkatigit na ang mga tingin niya. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng ito muna. Wala akong nauunawaan maliban sa wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagtungo kay Jerome para pagtaksila ng asawa ko tulad ng gusto niyong sabihin ng dalawa ni Sheldon. Magsisinunod ka ba kung may relasyon ka ni Jerome, Nika? Ikaw mismo nagsabi na kailangan ka niya. Of course, dahil talaga namang doon ako nagtungo. Pero hindi tulad ng iniisip mo. Tumawag si Jerome upang sabihin may sakit siya at tumating doon si Sheldon at sinaktan siya ng dahil sa akin. Pero tumangala siya upang ibalik niya. Huminga ng malalim sa Erlinda at naupo sa sofa. Patawarin mo ako, Nika. Naging padalos-dalos ako ng pagpapaalam kay Sheldon ng kinaroroonan niya. Pero hindi ko kinakailangan katwiran niya para sa bina. And I wasn't even surprised nang tumating siya ron na ang gilit na panlululong mo ko lang ay nakita kong galit sa mukha niya. At yun man ang inisip kong dahil galit pa siya kay Jerome at sa akin na yun dahil nagpunta ako roon. Tumango si Erlinda. It's all right. But sooner or later, ay gagawa at gagawa rin si Jerome ng paraan upang masira ang pagsasama niyo ni Sheldon. Kung hindi man nangyari ito ngayon, maaaring bukas o sa mga. Ang tanging pagkakamali namin ni Sheldon ay hindi pagsasabi sa iyo ng totoong ugnayan ng dalawang lalaki. Anong ibig naman sabihin? Jerome hated my son so much, he will do anything to destroy me. Nagugulong napainis si Nika. Pero bakit mo? Simpleng panananghilig na nauwi sa pagkasuko. Jerome resented our presence sa buhay nila ni Arcel. At pinasuklaman niya si Sheldon sa pagiging malapit ni Arcel dito. Lagi na ay nagpapasimula ng basag ulo si Jerome kahit na gusto mong umiwas ni Sheldon. But you know your husband, kaunti lang ang pasensya at maitindi ng ulo. At sa maraming pag-aaway ng dalawa, mula pa nung araw hindi rin pananalo si Jerome kahit minsan. Sa eskwela sa away, sa babae hindi tinalo ni Jerome si Sheldon. Of course, gwapo rin si Jerome, but Sheldon is an endearing prince na nagpapalapit dito sa mga babae, even ng Arcel. At yun ay sa kabila pa ng krus kaya na-trapis ng anak. Lalo itong nasuklang na ipaalam ni Sir niya sa amin na hindi ito tunay na anak bagamat pantay ang distribution ng money sa amin.
Hindi ko akalain, Mama. Marahan niya yung umis. Naging biktima siya ng walang katapusang alitan ng dalawang naman. Pero siya na nga lang ba? O silang dalawa ni Shannon? Tumayo si Nika. Kung gano'n ay dapat na ipanunganga ko sa anak ninyo. Nasaan ba ang mga katulong at nang maibalik ang mga gamit ni sa kanya? Ikinalulot ko hindi gano'n kadali, Nika. Gustong maiyak ni Erlinda sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Mahirap mong ipaliwanag kay Sheldon sa sandangling ito ang mga bagay niyan at umasang paniwalaan ka. Pero bakit hindi siya maniniwala? Naniwala kayo sa akin na. At mahal ako ng asawa ko para hindi niya paniwalaan ang katotohanan. Liit niya. Dahil sa pag-ibig niya kaya hindi maniniwala si Sheldon Nika. Ididikta ng isip at pride niya huwag maniwala sa iyo. Mahal ka niya. Nakikita ko ano. Sampung doble hibig sa pagtingin iniukol niya kay Lucinda. Kung minahal nga ba niya ito. Gano'n naman pala dahil si Jerome ang lalaking sinamahan ni Lucinda. Kaya hindi ito dumating sa araw ng kanilang kasal.